Bago po tayo magtungo sa sunod na topiko ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Naisel Abel, ika-6 upang huling mag-uulat sa pangkat-6. At ako'y inaatasang mag-uulat sa mga hakbang na isinasalang-alang sa pagbuo ng rubrics at pag-aanalisa sa mga panitikan. Magandang umaga! Ngayon ay tatalakayin natin ang mga hakbang sa pagbuo ng rubrics at pag-aanalisa sa mga panitikan. Pero bago yan, atin munang alamin kung ano ang ibig sabihin ng salitang rubrics. Ang salitang rubrics, ito ay isang patnubay sa pagmumarka na nagtataglay ng mga patnubay o ebidensya hinggil sa kung anong lapit at pagproseso ang ginawa ng isang mag-aaral para sa isang pagsasagawa ng isang task. Ngayon ay magtungo na tayo tungkol sa hakbang na isinasalang-alang sa pagbuo ng rubrics. Narito ang mga hakbang at patnubay sa pagbuo ng rubrics. Una, tukuyin ang mga mahalagang katangian o kriteria ng mahusay na performance o produktong may kalidad. Pangalawa, linawin ang kahulugan ng bawat katangian o kriteria at ang level o antas ng performance. Kaya, dapat malinaw na matutukoy ang kriteria na inilalaman at kaakibat ang puntos para dito. Pangtatlo, ilahad ang mga kriteria gamit ang mga termino hinggil sa mga namamasid na gawa o katangian ng isang produkto. Pang-apat, gumamit lamang ng mga katwiran bilang ng mga kriteria na tiyak na naoobserbahan o mabibigyan ng paghuhusga. Panglima o panghuli, isaayos ang mga kriteria ayon sa kung paano oobserbahan o tatayain ang mga ito. O sa madaling salita ay dapat malinaw at espesipiko ang rubrics at dapat din malinaw kung gaano katagal ang dapat na oras na itatanghal ng mag-aaral. Ngayon naman, tatalakay natin ang Aralin 6.2. Ito ay tungkol sa pag-aanalisa sa mga panitikan. Ang pag-aanalisa sa mga panitikan ay meron pong 6 na halimbawa. Una ay ang new criticism o tinatawag nating bagong kritisismo. Una, new criticism o tinatawag nating bagong kritisismo. Ang new criticism approach sa literary analysis ay lumitaw sa United States pagkatapos ng World War I. Ayon sa teoryang ito, ang kahulugan na ay nakapaloob lamang sa loob ng tekstong pampanitikan bukod sa epekto ng mambabasa o intensyon ng may akda at ang panlabas na elemento ay hindi pinapansin kapag sinusuri ang akda. Ang tungkulin ng mambabasa ay tuklasin ang isang tamang kahulugan sa pamamagitan ng malapit na pagbabasa at pagsusuri ng mga formal na elemento tulad ng rhyme, meter, imagery at tema. Ang pangunahing dispahan ng bagong kritiko ay ang karamihan sa mga aktibidad ng klase ay nakatuon sa pagkilala sa pagtitibay ng mga formal na elemento at kagamitang pampanitikan. Tulad ng simbolismo, metapora, pagtutulad at kabalintunaan. Ginagawa nitong wakas ang pag-aaral ng mga terminong pampanitikan sa halip na isang paraan upang matuklasan ang kagandahan at halaga ng isang pampanitikan. Hindi kasama dito ang pagtingin sa koneksyon sa pagitan ng teksto at karanasan na mambabasa at mga kasaysayan at sosyo-linguistikong mga impluensya na lumilitaw sa proseso ng pagbabasa. Ayon sa aking nabasang isang teksto na ang mundo ng isang akdang pampanitikan ay nakapag-iisa at ang mga mambasa ay dapat gumamit ng ganap na kawalang kinikilalang kahulugan sa teksto. Sa madaling salita po, ang panlipo ng historical at political background
ng mga teksto pati na rin ang mga reaksyon ng mambasa ay kaalaman sa leksyon ng may akda, nakaaabala at hindi naugnay sa impretasyon ng akdang pampanitikan. Magtungo naman tayo sa pangalawang halimbawa ng pag-aanalisa sa mga panitikan. Ito ay structuralism. Ang structuralism isang diskarte na nakukuha ng kahalagahan noong 1950. Sa halip na bigyang kahulugan sa isang tekstong pampanitikan bilang isang individual na nilalang, tinutukoy ng pamaraang ito kung saan ang isang tekstong pampanitikan umaangkop sa isang sistema na ang balangkas na maaring ilapat sa lahat ng panitikan, tulad ng bagong kritisismo. Ibinuod ni na Carter at Long noong 1971 ang kritisismo ng structuralism na sumulat sila na sa halip na mag-aalala kung paano ang isang tekstong pampanitikan ay nagbibigay ng karanasan sa buhay ng isang may akda at nagbibigay daan sa atin sa pag-assess sa mga kahulugan ng tao. Ang structuralist ay interesado lamang sa mekanikal na formal na relasyon tulad ng mga bahagi ng isang salaysay at tinatrato ang tekstong pampanitikan para ito ay isang siyentipikong bagay. Ang structuralism naman po ay nakatuon ito sa panitikan bilang isang siyentipikong sistema sa halip na bilang isang naglalaman ng individual at subjective na kahulugan ay binabawasan ng papel ng individual sa pagbuo ng kahulugan. Gayunpaman, ang panitikan ay dapat mag-ambag sa personal na pag-unlad ng mga mag-aaral, mapahusay ang kamalayan sa kultura at bumuo ng mga kasanayan sa wika. Ngayon, magtungo naman tayo sa ikatlong halimbawa ay ang stylistic. Ang stylistic approach ay may kaugnayan dahil nililinaw nito ang isa sa mga katwiran sa pagtuturo ng panitikan upang i-highlight ang aesthetic value ng panitikan at magbigay ng access sa kahulugan sa pamamagitan ng pagpalugad sa wika at anyo ng literary text na may pagtugon sa kahulugan. Sa stylistic approach, hinikayat ng guro ang mga mag-aaral na gamitin ang kanilang kaalaman sa lingwistika upang gumawa ng mga aesthetic na paghuhusga at interpretasyon ng mga teksto. Ayon po kay Roger, noong taong 1983, ang anyo ng wika ay gumaganap na pinakamahalagang papel sa pagtukoy sa kahalagahan ng isang tula. Habang ang iba ay nakikita ang mahalaga ng background na kaalaman ng mambabasa kasama na may malapit na pansin sa tampok na wika. Bilang mahalaga, pagbibigay kahulugan sa mga komplikadong teksto na may kakayahang magsusuri at komentaryo mula sa iba't ibang punto. Pang-apat na halimbawa ay ang reader response. Ano nga ba ang reader response? Ang reader response ay ang mga aktibidad na naghihikayat sa mga mag-aaral na gamitin ang kanilang mga personal na karanasan, opinyon, at damdamin sa kanilang interpretasyon sa panitikan. Nagbibigay ito ng patunay sa bawat mambasa na may sariling interpretasyon sa akda, hiwalay sa motibo ng author at iniisip ng author. Pinatutunan nito na walang kinalaman ang author sa pagsusuri sa mensahe ng kaniyang akda, sapagkat mas mahalaga ang opinyon ng mambabasa. Nagbibigay din ito ng patunay sa bawat mambabasa na may sariling interpretasyon sa akda, hiwalay sa motibo ng author at iniisip ng author. Pinatutunayan nito na walang kinalaman ang author sa pagsusuri sa mensahe ng kaniyang akda, sapagkat mas mahalaga ang opinyon ng mambabasa.
Ibig sabihin, ang reader response ito yung nagbibigay ka ng opinion batay sa iyong nabasa na teksto or narinig. Ang panglimang halimbawa ng pag-aanalisa sa mga panitikan ay ang language base. Ano nga ba ang language base? Tulad ng stylistic approach, ang language-based approach ay nagbibigay din sa kamalayan sa wika ng panitikan at ito ay isang pangunahing yugto para sa mga mag-aaral. Gayunpaman, pinapadali ng pamamaraang ito ang mga tugon at karanasan ng mga mag-aaral. May literatura at ito ang itinuturing na mas madaling makuha para sa mga mag-aaral ng wika kaysa stylistic approach. Ibig sabihin po, ang language-based ito ay tugon sa kakayahan ng estudyante sa pag-aanalisa sa pag-aaral ng literatura. Nagpapahayag ito ng damdamin at kakayahan sa paggamit ng sariling wika at nagbibigay aktibo sa mag-aaral sa pag-aaral. At ang panghuling halimbawa ng pag-aanalisa sa mga panitikan ay ang critical literacy. Ang critical literacy ay hinango mula sa iba't ibang teorya tulad ng kritikal na pag-aaral sa wika, sosyolehiyang pang-edukasyon at feminismo. Bagaman hindi tahasang binuo upang magturo ng panitikan, ang pamaraang ito ay may mahalagang implikasyon sa pagtuturo ng parehong wika at panitikan dahil inilalantad nito ang ugnayan sa pagitan ng paggamit ng wika at kapangyarihang panlipunan. Ibig sabihin, ang critical literacy ay tumutukoy sa pagsusuri sa kakayahan ng estudyante na tinatawag na edukasyon. Naglalahad ito ng iba't ibang tanong o opinyon at naghahanap ito ng positibong pag-aanalisa, interpretasyon at ebaluasyon sa tekstong nabasa or napakinggan. Halimbawa, naglalahad ka or nagpapakita nito ng maayos at walang pag-aalinlangan sa pagpahayag ng damdamin, saloobin at paniniwala sa isang teksto. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.